Okay, so welcome po muli mga kaibigan, mga kapatid dito po sa The Truth Will Set You Free Ministry Bible Study for Busy People. Sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral ngayon, God's Love in the Hills of Fire, Part 2, tayo muna po ay manalangin. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkataon na kami ay muling makapag-aral ng inyong mga salita. Tawarin kami, Panginoon, sa pagkasala. Tulungan niyo po kami na makaunawa ng inyong mga salita sa pamagitan ng patnubay ng Banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, patuloy po tayo sa ating pag-aaral, mga kaibigan, sa dito sa Bible Study for Busy People. At ang ating pag-aaral ngayon ay part 2 ng ating pong paksa na pag-ibig ng Diyos sa impyerno. Ayan. Okay, so ang ating katanungan ngayon ay paano po nilarawan ni Propeta Jeremiah ang apoy na tumupok sa Jerusalem. Jeremiah 17:19-27. Ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay yumaon at tumayo sa pintuang bayan ng mga anak ng bayan na pinapasukan at nilalabasan ng hari sa Huda at sa lahat ng pintuang bayan ng Jerusalem. At iyong sabihin sa kanila, inyong dinggin ang salita ng Panginoon, inyong mga hari ng Huda at ng buong Huda, at lahat ng nananahan sa Jerusalem na nagsisipasok sa pintuang bayan sa bayan na ito. Ganito ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong sarili, huwag kayong magdala ng pasan sa araw ng Sabat, o magsipasok man ng mga pintuang bayan sa Jerusalem. Huwag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat, o magsigawa man kayo ng anumang gawain, kundi inyong ipangilin ang araw ng Sabat gaya ng inutos ko sa inyong mga magulang. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang mga pakinig, kundi pinagmatigas ang kanilang liig upang huwag nilang marinig at huwag matanggap ang turo. At nangyari kung magkagayoy mga kinig at mag-ingat sa akin, sabi ng Panginoon. Huwag magsipasok ng pasan sa pitong bayang ito sa araw ng Sabat, kundi ipangilin ninyong araw ng Sabat upang huwag nang gawan ng anumang gawain. Kung magkagayoy magsisipasok sa mga pintuang bayang ito ang mga hari, mga prinsipe na nakaupo sa luklukan ni David, na nakakakaro at nakabayo, at sila ay kanilang mga pangulo, at ang mga lalaki ng Huda at ang mga taga-Jerusalem, at ang bayang ito ay manatili magpakailanman. At sila'y manggagaling sa mga bayan ng Huda at mga palibot ng Jerusalem, at sa lupain ng Benjamin, at sa mababang lupain, at sa mga bundok, at sa timugan, at magdadala ng mga handog na susunugin, at mga hain, at mga alay, at kamangyan, at magdadala ng mga hain, pasasalamat ng Panginoon. Verse 27, ngunit kung hindi ninyo didinggin upang ipangilin ang araw ng Sabat at huwag magdala ng pasan at pumasok ng mga sa pintuang bayan ng Jerusalem sa araw ng Sabat, kung magkagayoy, magsusulsul ako ng apoy sa pintuang bayan niyaon at pupugnawin niyaon ang palasyo sa Jerusalem at hindi mapapatay. So dito mga kapatid, mga kaibigan, ang binanggit dito na hula ni Jeremiah tungkol sa apoy na tutupok sa Jerusalem ay apoy na walang hanggan. So yun po ang hula dahil po sa kanilang pagkakasala.
bilang parusa ng Panginoon. At ito po ay natupad 70 AD na kung saan ang Jerusalem ay sinunog at ang ginamit dito ay apoy na walang hanggan. Pero hindi po nasusunog ang Jerusalem ng apoy na walang hanggan hanggang ngayon. Ibig sabihin, ang apoy po na ginagamit dito na walang hanggan na tutupok sa Jerusalem ay figurative. Hanggat merong tao na susunugin, hanggat merong kaharian o templo na susunugin o may building, nag-aapoy. Pero kung wala na po ay katulad ng Sodom at Gomorrah, wala na ang apoy. Yun po ay figurative language. Ibig sabihin ay walang hanggan. Ibig sabihin lahat ng mga nandoon sa lugar na yun sa paano nasusunugin, sila po ay tutupukin sa pamagitan ng apoy. Yan. So ano ba po ang sabi sa atin mga kapatid, mga kaibigan? Ano ang nangyari sa masama na sila ay sinunog, sila ay susunugin sa pamagitan ng apoy? Revelation 20 verse 9 ang dating Biblia. At nang magsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig, ay bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. So ito po ang mangyari sa huling panahon, magkakaroon ng labanan at ang bayan ng Diyos ay nasa bayang banal sa Jerusalem galing sa langit, pero pagbaba kukubkubi ng mga masama na mga hindi naligtas ang kampamento ng mga banal, pero bababa ang apoy mula sa langit. So ibig sabihin itong pinakaparusa sa mga masama na mga taong hindi maligtas ay wala pong apoy o impyerno dito sa lupa, kundi sila ay tutupukin sa pamagitan ng apoy na figurative po na ibig sabihin ng impyerno. Pero ang apoy ay galing sa langit katulad ng tumupok na apoy sa Sodom at Gomorrah, mga kapatid, mga kaibigan. So ano po ang final na kahinatnan, ultimate fate of the earth nitong ating planeta na lupa, mga kapatid, o earth? Ang sabi dito sa 2 Peter 3:13, ayan, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. So ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, mga kapatid, susunugin ang mga masama na nandito sa lupa sa kanyang pagdating. Mayroong mga bagong Jerusalem. Yun nga, ang sabi dyan, nandun ang bayan ng Diyos, kukubkubin nila ang bayan ng Diyos, pero darating ang tinatawag na apoy. Bababa ang apoy galing sa langit. Yun na po ang ibig sabihin, ang lupang ito, itong earth na ito na dati ay mawawasak, masisira, mamamatay ang lahat ng mga masama na nandito. Pero ang plano ng Panginoon, ang sabi, magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Yan. Ang apoy ba ay magpapatuloy o walang hanggang susunugin ang planetang ito? Ano ang mangyayari sa kahirapan, sa karamdaman, kahirapan at mga pasakit sa huling panahon? Revelation 21:4 and 5. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon pa ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap man. Ang mga bagay ng una ay naparab na. Ibig sabihin, mga kapatid, pag tinupok na ng Panginoon ang mga masama, ang mga matuwid makikita ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi naligtas, sila ay magkakaroon ng luha, subalit papahirin ng Panginoon ng luha. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. So pag natapos na ang lahat, namatay na ang mga masama, hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon ng dalamhati. Ibig sabihin, hindi na magkakaroon ng panambitan o ng hirap man. Ibig sabihin, wala pong mga taong masama na buhay na habang buhay ang apoy na naghihirap sila sa apoy. Wala po. Mawawala na po ang lahat. Wala na yung tao na sunog na. Wala na yung apoy, wala na ang lahat. Ang lahat ng bagay ay naparam, nawala na po. Ang natira na lang ay matuwid na tao.
So, maliwanag ng binabanggit sa atin ng banal na kasulatan na mga kaibigan na dalawa lang ang kahinatnan ng tao sa huling panahon. Yung iba ay na maliligtas walang hanggang buhay sa langit na bayan, yung masama naman walang hanggang kamatayan, and figurative language lang yung walang hanggang apoy, yung apoy ay may apoy lang at may susunugin, pero pag nasunog na ang masama, pag nasunog na ang tao, pag nasunog na ang earth, wala na po mga kapatid. Wala nang titira. Hindi po tama ang pag-iisip ng iba, ang paniniwala ng iba na yung mga matuwid na sa langit, yung mga masama ay walang hanggang nasa impyerno. Ibig sabihin, parehong buhay. Yung matuwid na sa langit, ang masama na sa impyerno, pero buhay din. Na naghihirap, wala po ang kahirapan, ang karamdaman, ang kamatayan, mawawala. Ang masama ay mawawala. Ang matitira lang po ay yung tinatawag na mga mabubuti, sang-ayon po sa maliwanag na binabanggit sa atin ng banal na kasulatan, mga kapatid, mga kaibigan. So ano ang sabi dito? Ang kasalanan ba ay babangon uli kapag pinuksa na ng Panginoon? Ang pinakaugat ng kasalanan si Satan at ang lahat po ng mga nagkasala na hindi nagsisi at tumanggap sa atin Panginoon. Nahum 1 verse 9 ang sabi po, ano ang inyong kinatha laban sa Panginoon? Siya'y gagawa ng lubos na kawakasan at ang pagdadalamhati ay hindi natitindig sa ikalawa. So, ang sabi diyan, wala na po ang pagdadalamhati. Wala nang titindig sa ikalawa. Ibig sabihin, pag pinuksa na ng Panginoon ang pinakaugat ng kasalanan, si Satan at lahat ng mga kasalanan, wala na pong babangon uli na magkakasala na katulad ng unang panahon, ginawa ang anghel, tapos matuwid din lahat ng anghel, pero may bumangon na isang nagkasala na si Satan na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagdalamhati, nagkaroon ng kawakasan ang masama, at lahat ng mga masamang lumabag din sa kautusan na katulad ng ginawa ng kaaway. Satan, wala na po. Ang lahat ay magiging masunurin sa kalooban ng Diyos at wala ng karamdaman, kamatayan, wala na lahat, kahirapan, mga pasakit, wala na sapagkat ang Diyos ay gagawa ng lubos na kawakasan. Matatapos po ang lahat, ang sabi diyan sa Gawa 1 verse 9. So, ano po ang huling kahinatnan ng kaaway at ang ni Satan, at ang kanyang mga tagasunod? Ayan, dito po 3 talata po yan, Obada, 3 aklat sa Obada, Propeta Obadiah, Propeta Isaiah, Propeta Ezekiel. Maliwanag po na sinasabi sa atin kung anong kahinatnan nila, kaya pag hindi nyo nabasa ang Obadiah, mayroon sa Isaiah, pag hindi nyo pa rin nabasa sa Isaiah, mayroong Ezekiel. Talagang pag sinabing 3, ibig sabihin maliwanag po na sinasabi ng Biblia na totoo ang sinabi ni Obadiah, kasi pinangalahan ni Isaiah, pinangatluhan pa ni Ezekiel. So ano po ang mangyari kay Satan? Habang buhay po ba sila sa impyerno at ang kanyang mga followers kasi habang buhay ang apoy, o mawawala ang apoy at ang habang buhay lang ang Diyos at ang mga maliligtas lang ang habang buhay? Tingnan natin sa Obadiah ang sabi, sapagkat kung paanong kayo'y nagsisinom sa aking banal na bundok, gayon magsisinom na palagi ang lahat ng bansa. Oo, sila'y magsisinom at ang magsisitungga at magiging wari baga sila ay hindi nangabubuhay. Ayun. Ganyan ang mangyayari, mga kapatid, Hindi na mabubuhay, sabi ni Obadiah. Ano pa ang sabi? Dito naman sa Isaiah 47:14. Narito, sila ay magiging gaya ng pinagputulan ng trigo, susunugin sila ng apoy. Sila ay hindi makakaligtas sa bangis ng liyab. Hindi babaga na magpapainitan. Hindi babaga na papainitan o magiging apoy na mauupuan sa harap. So ayan mga kapatid, ibig sabihin mawawala na, mawawala na, katulad ng trigo pagka sinunog ay
pagputulan, yung pinagputulan ng trigo, pag sinunog yon, wala na po. Hindi na makakaligtas sa liyab, wala na po, hanggat may apoy. Hindi na babaga, ibig sabihin ah, kasi ang pagkakaiba po ng kahoy at saka ng trigo, ang pinagputulan ng trigo, ibig sabihin parang damo yan. Pag yan ay nasunog, nagiging abo, wala na. Yun namang kahoy, hindi ka agad nagiging abo. Pag sinunog yun, nagkakaroon pa ng baga na nang-aapoy, may natitira pa. Pero habang tumatagal, maaring mag-abo din. Pero yung trigo, ang ginamit dito ay talagang lubusang pagkawasak. Parang katulad ng trigo. Wala na. Wala nang mapapag-initan. Ibig sabihin, yung baga kasi, magagamit mo pa yun sa pagka nagluto ka ng manok o pagliliyaban mo pa, pagpapainitan, wala na pong ganun. So, ibig sabihin, lubusang pagkawasak, ganun din. Sabi naman ni Ezekiel 28:17, at ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng manghari upang kanilang masdan ka. Ayan ang nangyari kay Satan sa huling panahon. Makikita ng marami ang kanyang kawakasan, mamamasdan. So, nais ba ng Panginoon na tupukin ang mga masasama na babae at mga lalaki? Sa Ezekiel 18:19-32. Ibig sabihin, gusto ba ng Diyos na tayo ay mamatay, lalaki at mga babae? Sabi dito sa Ezekiel 18:30, sapagkat wala akong kasiyahan sa kamatayan nila na namamatay, sabi ng Panginoong Diyos, kaya't magsibalik loob kayo sa akin at kayo'y mga buhay. So ito ang panawagan ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na mga kaibigan. Parang ang Diyos ay dahil siya ang gumawa sa atin, mahal niya tayo, iniligtas niya tayo sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Pero, dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang kaligtasan hindi sa pilitan. Sa ayaw mo at sa hindi ka pipiliting pumunta sa langit kung ayaw mong manampalataya at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi si Satan nasa langit na nga pero hindi naman sumunod sa utos ng Diyos, kaya inalis at magkakaroon ng kaparusang kamatayan at nawalang hanggan. Siyempre, masakit sa Panginoon na yung anghel na ginawa niya, yung taong ginawa niya ay mamamatay. Yan po ang maliwanag sinasabi. Yung tao na ginawa niya at anghel na ginawa niya, Ezekiel 18, hindi siya natutuwa na ang tao ay mamatay. Kaya ang gusto niya, magbalik loob tayo sa Panginoon. Para bang katulad ng tao? Ano ba ang mga ginagawa ng tao? Halimbawa, ang tao ay gumawa ng bahay. Pinaghirapan niya yon, tapos nasunog. Masama ang loob niya dahil yung ginawa niya, nasunog, mawala. Ganon din ang Diyos, hindi siya natutuwa. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi siya natutuwa sa sapilitang pagsunod, ipinakita ang pag-ibig niya sa atin na iniligtas tayo sa pamagitan ng Panginoong Jesus, at tayo naman kung intindihan natin ang pag-ibig ng Diyos, manampalataya tayo, at kung tayo nanampalataya sa Panginoon, ma-develop din sa atin yung pag-ibig sa Kanya, kung paanong inibig niya tayo ngayon, bilang ng bunga ng pag-ibig, gusto ng Panginoon na tayo ay magbalik loob. Anong ibig sabihin ng babalik loob? Sa John 14:15 ang sabi ay, if you love me, keep my commandments. So dahil sa pag-ibig ng Diyos, iniligtas tayo, kinakailangan yung pag-ibig ma-develop din sa atin at sundin natin ang kanyang kautusan, at pag sinunod natin bilang bunga ng pananampalataya, tayo ay makakaranas sa walang hanggang kaligtasan sa langit na bayan. Pero yung iba, kahit na tayo ay nanampalataya at saka hindi nanampalataya, pare-parehong hindi magkakaroon ng walang hanggang buhay kung hindi susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang kaligtasan po ay walang bayad, libre sa pamagitan ng biyaya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pero ang kaligtasan ay hindi maaring maranasan natin pagkatapos na tayo naligtas sa biyaya, pagkatapos na tayo nanampalataya, ay
lalabag tayo sa kautusan ng Diyos. Kinakailangan nating sundin ang kanyang kautusan bilang bunga ng pag-ibig, mga kapatid at mga kaibigan. So, yan po ang ating pag-aaral. Nawa po ay naging maliwanag. Pagpalain tayo ng Panginoon at inanyahan po namin kayo na makinig muli dito po sa atin sa The Truth Will Set You Free Ministry, Bible Study for Busy People. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong pag-ibig at pagmamahal na sa kabila ng aming pagkakasalan, naranasan namin ang karamdaman, kahirapan, kamatayan, subalit iniligtas mo kami sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Tulungan kami, Panginoon, na manampalataya at samantalang ipinagkaloob ninyo ang biyaya ay ma-avail namin ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. At sa bilang bunga po ng panampalataya ay umusbong ang pag-ibig sa amin sa Diyos dahil sa pag-ibig ninyo sa amin pagliligtas. At ang pag-ibig nito ay magbunga naman ng pagsunod sa inyong kalooban. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin at aming inaasam, Panginoon, na kami ay makarating sa inyong kaharian. Maranasan namin ang walang kabuhay sa pangalan ng Panginoon.